Patuloy na sinisigawan ni Qin Xiaojun ang binata hanggang sa mamilog ang utak ni Lu Sheng. Alam mo bang ito ang unang beses sa buhay ni Dong Qingsu na makipag-date para kumain sa isang lalaki? Tapos nagawa mo siyang paghintayin, Indianin. Saludo ako sa iyo. Pakiramdam na parang nabibingi, kinamot pa ng binata, Lu Sheng, ang kanyang tenga. Si Lu Sheng ay mukhang tulala at nagpaliwanag. Ang aking martial arts ay tamang nasa punto ng breakthrough ngayon, kaya pansamantala kong nakalimutan ang oras. Si Qin Xiaojun ay napabuntong hininga na lang sa kawalan na magawa sa binata na taon. Ganon ba? Mukhang hindi talaga umaayon ang langit. Pero teka, bata, paanong kada 2 o 3 araw ay nakakaroon ka ng breakthrough? Ang galing mo talaga. Pero bakit ngayon pa? TSK. Si Lu Sheng ay sumagot ng walang muwang. Hindi ko rin ito makontrol. Saka, pinagintay ko lang naman siya na mahigit 3 oras. Ganon ba kalalay yon? Sa kabilang linya ay nagkaroon na mahabang katahimikan. Si Qin Xiaojun ay lubos na walang magawa sa binatang ito na magaling sa lahat maliban sa panliligaw. Inakala ni Lu Sheng na hindi siya narinig ni Qin Xiaojun at nagtataka siya, nang biglang marinig muli ang boses ni Qin Xiaojun. Lu Sheng, ang tindi mo talaga. Saludo ako sa iyo. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag. Tinitigan ni Lu Sheng ang cellphone, nag-isip, ganon ba talaga kalalay yon? Hindi pwede, kailangan kong tingnan. Nag-isip siya saglit, pagkatapos ay umupo sa sahig at pumasok sa dream space. Sa loob ng dream space, pinili ng binata, Lu Sheng, na tingnan ang personal na impormasyon. Patuloy niyang iniscroll pababa ang screen. Nang makita niyang nasa spouse, asawa mapapangasawa, kolum pa rin si Dong Qingsu, gumaan ang loob niya. Sabi ko na nga ba, ang pagpapahintay sa isang babae na mahigit 3 oras ay hindi naman malaking bagay. Nandiyan pa rin naman ang pangalan sa spouse column. Lang siya. Sabi ni Lu Sheng na may halong pagmamalit kay Qin Xiaojun. Dahil walang problema, hindi ko na kailangang lumabas. Magpatuloy na lang sa pag-iensayo hanggang dulo. Sinimulan ni Lu Sheng na suriin ang sarili, tinitingnan ang mga natamo niya pagkatapos ng labanang ito ng buhay at kamatayan. Stage 3 perfection na immortal golden body, mas mabilis kaysa stage 2, parang Chet. Ito ay talagang hindi inaasahang biyaya. Dahil sa oras na ito, ang kanyang immortal golden body ay talagang nagkaroon na mabilis na pagunlad pagkatapos ng perfection, na ginagawang mas epektibo ang kanyang martial body kaysa dati. Mas mahusay ng dihamak. Dahil halos para siyang muling isinilang. Maging ang kanyang panlabas na anyo o panloob na estado, parehong umabot sa isang walang kapantay na perpektong estado. Anumang cultivation technique ay may mga kinakailangan para sa pundasyon at talento na nagsasanay. Ito ay may kinalaman sa pagiging angkop sa teknike. Tulad ng ilang tao na likas na malalaki ang buto, mas bagay sa kanila ang pagsasanay ng kamao at palad. Ang mga may mahahabang braso ay mas bagay sa pagsasanay ng espada, saber. Ang mga may magaan at maliksi na mga paa at kamay ay mas bagay sa body movement techniques. Ang parehong martial arts technique, kapag ginamit ng iba't ibang tao o nasa ibang estado, ay maaring magpakita ng magkakaibang lakas at epekto. At ako, angkop ako sa body refinement. Hindi alam ni Lu Sheng kung gaano siya kaangkop sa Hengxing body refining technique, ngunit sa proseso ng pagsasanay niya nito, ang kanyang katawan ay patuloy na nagbabago patungo sa direksyon na angkop dito. Gayunpaman, gaano man nagbago ang katawan ni Lu Sheng, hindi siya maaring maging 100% angkop sa Hengxing body refining technique. Patuloy na nagmini-mini si Lu Sheng. Hindi eksaherado na sabihin, kahit na dumaiting ang araw na maabot ni Lu Sheng ang parehong estado ni Wang He sa Hengxing Indestructible Art, hindi pa rin nito maabot sa mga kamay ni Lu Sheng ang taas na naabot ni Wang He. Dahil si Lu Sheng ay hindi si Wang He. Dahil ito ay teknike na nilikha ni Eastern Extreme Evilson Wang He, isang teknike na ginawa para mismo kay Wang He. At si Lu Sheng ay isang tagasunod lamang sa mga yapak na iniwan ni Wang He. Ngunit mula sa sandaling ito, hindi na ito pareho. Dahil muling nilikha ni Lu Sheng ang kanyang katawan, sa tulong ng natural breathing method, lubusan niyang ginawang sariling customized teknike ang Hengxing Indestructible Art, na may 100% na pagkaangkop. Posibleng nahigitan pa niya ang lumikha nito, si Wang He. Kumislap ang mga mata ni Lu Sheng, nakaisip na isang astig na pangalan. Siguro ang kasalukuyan kung martial body ay maaring magkaroon na isang astig na pangalan. Siguro ang kasalukuyan kung martial body ay matatawag na Hengxing Indestructible Body. Maari rin itong ituring na isa sa pinakamalakas na fisiko sa universo, tulad ng Instant Sacred Body, Edgemon Body of Heaven, Inet Dao Fetus, o Chao's Body. Gayon, ako rin ay may tuturing na may pinakamalakas na fisiko sa universo. Ang binata, Lu Sheng, ay nagpapantasya, ngunit ang kanyang katawan ay talagang napakatindi. Siyempre, ito ay mga ilusyon lamang niya. Ngunit ang lakas niya ngayon ay talagang kitang-kita. Tiningnan ni Lu Sheng ang loob ng kanyang katawan, internal vision. Nakikita niya ang istruktura ng kanyang katawan, ang mga pattern ng kanyang mga kalamnan,
ang hudis ng kanyang mga buto, lahat ay may bahagyang pagbabago kumpara sa isang normal na martial artist. Ang ganitong uri ng pagbabago ay mahirap ilarawan ngunit napakamilagroso. Ito ay puno na isang uri na mahiwagang ganda, isang ganda na lumalampas sa normal na katawan ng tao. Ang katawan ni Lusheng ay parang isang larawang nagsisimula palang iguhit, napaka-misteryoso at komplikado, na parang isang bituin na lihim na nabubuo sa mahinang liwanag. Kahit ang kanyang dugo ay may bahid na namaputlang ginto. Hangsing indestructible. Si Lusheng ay basta na lang sumuntok sa hangin. Hindi mabilis ang kanyang pagsuntok. Biglang lumiwanag ang silid. Sa kanyang paggalaw ng kamay at paa, lumilikha ito ng pakiramdam ng pagsikat ng araw sa silangan, na para bang siya mismo ang araw. Ang bawat kilos niya ay nakakalikha ng liwanag. Sinuntok ni Lusheng ang sariling dibdib. Ang kanyang martial body ay naglabas ng kakaibang tunog, parang unggol na dragon at atungal ng tigre, o parang malamyos na tunog ng kampana mula sa isang sinaunang templo sa bundok. Unggol ng dragon, atungal ng tigre, sinaunang templo, malaking kampana. Tulad ng sinabi sa mga talaan ng kasaysayan, ito ang palatandaan kapag ang isang sinaunang martial arts expert ay na-master ang dalawang body hardening techniques na Tiger's Roar Golden Bell Shield at Dragon's Roar Iron Shirt sa Grand Completion Realm. Ngunit dapat ay nalampasan ko na ang estadong ito. Nagniningning ang mga mata ni Lusheng. Kahit ang isang peak grandmaster ay hindi madaling makakabasag sa depensa ko. Napahawak sa baba ang binata, Lusheng, habang nag-iisip. Ang combat power ko ngayon, ilang bituin level na kaya? Double. Hindi naman siguro ay iyon. Hindi sigurado si Lusheng. Naglakad-lakad ang binata habang nag-iisip. Humanap kaya ako na susubukan. Pumasok si Lusheng sa mas malalim na bahagi ng mga guro ng BS para humanap ng pinakamagandang pagsubok. Nahanap kita. Moon will saber martial saint, Gufuan. Si Gufuan ay nakashoot ng baluti, may hawak na saber na may simbolo ng crescent moon, ang kanyang mukha ay napaka-misteryoso. Kinuyom ni Lusheng ang kanyang kamao, puno ng kasabikan. Halika rito. Subukan natin kung ang kasalukuyang ako ay kayang makipaglaban sa isang martial saint. Sa loob ng dream space, tahimik na lumitaw ang anyo ni Lusheng. Dumating siya sa mundong ito. Ang dalawang paa ay tumapak sa mahabang sirang daan. Nag-aalab ang diwa ng pakikipaglaban sa mga mata ni Lusheng. Pabilis ng pabilis ang kanyang mga hakbang. Ang buong katawan niya ay naging parang isang bulalakaw na galit na sumusugod patungo sa anyong iyon sa malayo. Sa malayo, ang anyo ni Gufuan na napakaganda at walang kaparis ay dahan-dahang tumingala. Ang kanyang mga mata ay kasing walang pakialam pa rin tulad ng deity. Walang pakialam na itinaas ni Gufuan ang kanyang kamay. Ang itim na mahabang saber ay bahagyang itinaas. Isang napakaliwanag na sinag ng saber ang bumagsak mula sa langit, biglang lumitaw sa harap ni Lusheng. Nanlit ang mga mata ni Lusheng. Aktibo siyang sumugod patungo sa sinag ng saber. Boom! Ang nakakatakot na puwersa ng dalawa ay nagbanggaan. Ang lakas na isang attack ng saber ni Martial Saint Gufuan ay napakalakas kaya napilitan ang binata, Lusheng, na lumipat sa depensibong estado gamit ang isang kalasag sa paligid niya. Ginawa ng binata, Lusheng, ang lahat para sumalag. Boom! Sumabog ang lakas. Ang napakaliwanag na sinag ng saber ni Gufuan ay tumama diretso sa binata, Lusheng. Ang anyo ng binata, Lusheng, ay mabilis na tumilapon pa atras, tumagos sa ilang mga gusali. Sa kabuuan, tumagos ang binata, Lusheng, sa tatlong matataas na gusali bago bumagsak sa lupa. Mabilis na dumostos pa atras si Lusheng, nag-iwan na malaking halumigmig ng putik at basag na bato sa daan. Dumostos siya ng 100 metro bago tuluyang huminto. Lumuhod si Lusheng sa lupa, ang dalawang paa ay gumawa ng dalawang mahabang marka sa kalsada, napapalibutan na makapal na alikabok. Nakayuko si Lusheng, isang kamay ang nakatukod sa lupa, ang kanyang mga balikat ay umaangat at bumababa sa kanyang paghinga. Bumulong ang binata, Lusheng. Ito ay isang walang kamalay-malay na attack ng saber ng isang martial saint. May malamig na mukha. Sa pagkakataong ito, ang binata, Lusheng, ay lubos na determinado. Mabuti. Hindi mo ako napatay sa isang attack, kaya siguradong patay ka na. Kalmado ang mukha ni Lusheng. Sa gitna ng kanyang may gintong liwanag na namumukadkad. Ang gintong liwanag na ito ay agad na kumalat sa buong katawan niya, nagbibigay sa kanya ng banal na aura. 3 indestructible cells ang sabay-sabay na umilaw. Mahinang bumulong si Lusheng, martial arts will. Limitless. 1 segundo pagkatapos, ang Immovable Bright King, Hanji, Prison Sparrow, Golden Crow Great Sun, Crescent Moon Divine Wind, mahigit 8 magkakaibang Grandmaster level wills ang sabay-sabay na lumitaw sa likuran ni Lusheng. Yelo at apoy ay nagkalat ng walang habas. Ang lupa ay nag-apoy. Sa kulay abong kalangitan, may mga kidlat pang ang bumabagsak. Ang mga special effect at ang pagiging astig ay nasa sukdulan. Natural breathing method, full activation. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Gufuan.
Ang kanyang mga mata ay blanco, walang pakialam na nakatingin kay Lusheng. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay, naghahandang humampas ng saber. Tumingin si Lusheng sa mga mata ni Gufuan na walang bahid na emosyon at sa kanyang mukhang walang ekspresyon, at tila nabasa niya ang isang pangungusap, ang daming pasakalye. Isang attack lang, tapos lahat. Ang binata, Lusheng, na may matatalim na mga mata ay tahimik na naramdaman. Nararamdaman ko ang iniisip niya. Magaling. Umetras si Lusheng na ilang hakbang. Basta na lang itinapon ang sira-sirang kasuotan. Walang pakialam na sinabi, kung gayon, bibigyan kita ng kaunting lasa ng tunay na lakas. Mabilis na nagbago ang kulay ng mga mata ni Lusheng mula itim patungong abo. Ang kanyang katawan ay naging mas matikas, ang kanyang postura ay tumaas, na parang nakatayo sa pinakamataas na tuktok ng bundok. Martial God State. Ito ang aking perfected martial arts. Si Lusheng ay besta na lang itinaas ang kanyang kamay. Pagkatapos noon, sa langit at lupa, lumitaw ang daan-daang Lusheng sa iba't ibang posisyon, may iba't ibang kilos, iba't ibang postura. Lahat ng mga Lusheng ay kinuyom ang kanilang mga kamao, lahat ay sumugod patungo kay Gufuan. Sa sandaling ito, sa kalmadong mukha ni Gufuan, sa wakas ay nagkaroon ng bahid ng pagbabago. Hinugot na martial saint ang kanyang saber. Isang kulay rosas na enerhiya ng saber ang lumabas, napakalakas. Isang walang kapantay na napakagandang sinag na saber ang humiwa sa kalangitan. Ang kulay abong mga mata ni Lusheng ay biglang nagkaroon ng alon. Naalala niya ang nakaraang laban kay Zhao Lengquan. Shattering the Void. Daan-daang Lusheng ang sabay-sabay na umatek. Halos 2 uri ng Grandmaster Wills ang sabay-sabay na namukadkad. Ang 2 malalakas na attack ay nagbanggaan. Mga pagsabog na yumanig sa langit. Nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa buong lugar. Ang nakikita lamang ay ang nakakasilaw na liwanag na lumamon sa higit sa kalahati na mahabang daan. Hindi makita ang sitwasyon sa loob.